Hi guys, so nandito kami ngayon sa may Menominee Rest Area sa may Wisconsin. So ayan, dito na rin kami magpapalit at ako na yung magdadrive. So samahan nyo naman ako guys sa pagdadrive ko hanggang I think I will be, I don't know if I can get to the border sa may North Portal kasi doon kami pinapa-exit. So I hope na ma-reach ko yung North Portal na yan sa oras ko. So yeah, so again I hope you will enjoy this video, and not just this video but also from the past previous videos. Ayun guys, so samahan nyo lang ako and ingat po kayo palagi dyan, and God bless. Okay, so ayun guys, palis na tayo dito. Medyo alanganin yung harapan pero okay lang siguro yan. Pagka tumunog, ibig sabihin sumabit. So ayun, so far wala naman. So yan po sila guys, yung mga truck na yan is natutulog. Ay eto, nakita nyo yan? So ganyan po tinatravel yung mga tractor papuntang dealer. So minsan yung nauna kasi yun yung ginagamit nga, di ba? Ibebenta rin yun. So yung pinaka dinadrive, humila dun sa dalawa, yun yung medyo tumataas ang milyahe. Madami pa naman yung bakante. Ang dami. Kaya nga minsan kasi parang gusto mong manigurado, di ba? Ang dami po. So ayan, ito po yung Menominee Wisconsin Rest Area. So bye-bye rest area. We are now heading back to ano bang highway to? Continue on the road. It's I-94 northbound. So kanina nung nagdadrive yung asawa ko, medyo may snow. Ngayon naman medyo may ambon, pero mukhang mas okay ito. So ayan guys, first stop ko is sa Lab, sa may North Dakota. I know, sa Fargo, North Dakota. Yeah, that's right, you heard it right, Fargo, North Dakota. So doon ako magpapa-fuel. So I'll be there by around midnight. So it's about around 5 hours driving. So nga pala guys, yung mga nagta-travel dito sa area ng I-94 westbound, dito sa may Wisconsin area. So guys, please, pagka nagta-travel kayo dito, lalo na ngayong winter time, nako, mag-iingat po talaga kayo dito, etong area na to, dahil napakarami po ditong aksidente. Base sa experience ko within 3 years na nagka-drive ako along in this area, ang dami pong nadiditch, ang daming aksidente. So please be careful and drive safe. And ang lagi kong ina-advise, be defensive driver. Kasi much better yun kesa naman masyado mong ini-insist na tama yung ginagawa mo, diba? Kasi minsan tama ka nga, yung iba naman walang pakialam. So much better maging defensive kayo, no? Yung kung ano yung maiiwasan nyo, diiwasan nyo. Kung hanggang ma-avoid nyo yung aksidente, iwasan nyo. Dahil wag yung i-insist kung sino yung tama, sino yung mali. Ang atin, iwas lang tayo, walang mawala dyan. Alright guys, so it's just a reminder for you guys, lalo na dito sa may area na to, Wisconsin area, ang daming mga deers. Napakadilim, kung nakikita nyo ngayon, di ba? Walang kailaw-ilaw tong habaan ng I-94, not unless you hit the intersection. So yung may mga maliliit na town, so doon pa lang nagkakaroon, pero otherwise 80% of this road doesn't have lights. So yun, kaya ingat na po, focus and drive safe. A few moments later.
In 1 kilometer, take exit 62 on the right to 32nd Avenue South, then take the first right. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Loves at papadiesel na tayo bago tayo magtuloy-tuloy hanggang border ng Canada. Okay guys, padiesel muna ako ha. Medyo malamig sa labas. Alright, mamaya na. Okay guys, so nakuha ko na yung resibo. Kailangan ko na yung input dito. Medyo naanto ako ha. Okay. So, saan kaya ito? Ngayon, mali yun na ibigay ha. Okay, that's good. So imagine you guys, meron akong sa diesel ko na to, meron ako $10 points. $10 points. So equivalent to $10 US din yun. Sa isang fuel ko, diba? So, okay diba? Sandali lang, may pera ka na. Actually, kung hindi mo siya gagamitin, yung, ibibili mo yung points mo, kikita ka nung sa isang taon mo, meron ka 1,000 plus eh. 1,214. So imagine mo, meron kang equivalent to peso yan. Ako, nasa ano yan? Papareho mo 60,000 pesos. Bonus lang yun. Diba? Alright, so ayan. Palis na tayo ngayon. So ayan guys, palis na tayo dito sa gas station. So meron pa tayong almost 6 hours para makarating tayo sa border ng Saskatchewan, sa North Portland. Good morning. So nandito na tayo ngayon sa may Minot town of Minot, North Dakota. So yun guys, nakikita niyo yung parang aluminum na yun. So yung restaurant na yan, yung diner na yan, na featured na yan sa sa TV dati. Sa guys ferry. Yan dyan.
the next day. Alright, good morning guys. Malapit na kami sa border. Mga 20 minutes na lang, nasa border na kami. Time check here is 7:47 in the morning. Nandito kami sa may North Dakota, sa baba lang ng Saskatchewan. I hope I'm giving you a good idea. Para lang siyang booking. Diba? So, ayan. Continue on Highway 39. So, pagkatawid mo ng border, expect ka na para na siya nasa bukid. Sa booking, walang papel. Oh. Alright, so shoutout muna tayo. Shoutout kay Oleander Hedge from Auburn, California. Shoutout kay Ricardo Sison. Shoutout kay Rogel Amoroso from Jeddah, KSA. Shoutout din kay El Saber Dieda. Shoutout din kay Francisco Tolentino from Imus, Cavite. By the way, taga Imus din kami. Shoutout sa iyo, Mr. Francisco. Shoutout din kay Maria Valde from Bacolod City. Shoutout din kay Sanitary Office from Naga, Cebu. Shoutout din kay Ben De La Cruz from Ontario, Canada. Shoutout kay Rodel Geronimo. Shoutout din kay Carlito Cordova. At kay shoutout din kay 1211 Chicano Jan Louis S. Paano na? Shoutout din kay Rolando Ali from Lapu-Lapu at sa Ali family. Shoutout din kay Villeda Official. Shoutout
few moments later. Tingnan nyo guys! Sarap ng kain! Diba? Ako naghahanap buhay na naman! Tingnan nyo! Kain ng kain, diba? Wala sinusubuan. Wala ko inaano. Sa subuan, ayaw kumain ng salmon. Oh, Diba naman? Kain ng kain eh! Oh, diba? Ayos! na talaga ayaw niya. Nag-iingat din. So, ayan guys, nandito tayo sa bayan ng Weyburn, dito sa may Saskatchewan. Naman, approaching tayo sa bayan ng Yellow Grass. Saskatchewan pa rin po. Yan. Mukhang napakaliit lang na bayan nito ah. Yan na yun. Yung bahay nila nandito lang sa kabilang side, sa kaliwa lang. Dito sa kabila wala.
few inches later. So, ayan guys, nandito na tayo sa Alberta. So, ito naman po ang bayan ng Medicine Hat. So, ayan. Konti na lang, makakauwi na tayo. 3 hours na lang. Nasa Calgary na tayo. Alright, see the sunset? That's cool, huh? Guys, so ayan, nagtatakip silim na. Tama ba yun? So ayan, meron na lang tayong 1 oras, ilan ba? 1 hour and 15 minutes para makarating dun sa Calgary. So ayan, ginabi na naman tayo. Alright, so malapit na kami sa Lightspeed Yard. Nandito na kami ngayon sa may Glenmore Trail, Calgary. Dito kasi yung mga In 1.5 kilometers, Malimit turn na mga right yard on ng ano? 100th Street Southeast. trailer, mga commercial. In 1 kilometer, turn right on Venture Avenue Southeast. Alright, so ayan, finally. Nandito na tayo sa Lightspeed Yard sa Calgary. Alright guys, so nandito na tayo sa Lightspeed sa loob ng kanilang yard. Yarda. Yarda ba? Tama ba ako doon? Yarda ba? O, yeah, maybe. You know? May mga driver ng Lightspeed na doon, di marunong mag-parking. Ito yan. Bara-bara na lang. Talo pa sa asawa ko eh. Meron?
Salabat yung pagpaparking. Hindi marunong. Mas dati nag-apply ako, hindi ako hinayang. Dapat magkaroon sila ng isa sa the best driver ever. Wow! Siyempre. Yung mga ganyan na ba mag-parking? One shot lang. Ayan. So, ayan. Pause trip na tayo, guys. A few moments later. Alright, guys. So, ayan. Tapos na tayo dito mag-drop at mag-post trip ng trailer sa Lightspeed. So, ngayon babalik na tayo sa Alpha Beta Yard. Alam nyo ba guys na yung trailer ng Lightspeed 8x4 sa dami ng mga tractor nila. Ganon kadami at ganon din kalaki itong company na to sa ngayon. Hindi kami totally empleyado ng Lightspeed, pero ang tawag sa amin is contractor. Ano ang pinaggagawa mo? Lintik ka. Sumasalubong pa. Alright. Naalala ko kasi yung ganyan, be. Sa Pilipinas, may picture na nagbiruan lang sila, be, magkaibigan, no? Na parang magsasalubong, di ba? Ano nangyari? Sa biruan na yon, nagbanggaan talaga. You know what I'm saying? So, yung mga ganyang ka-stupiduhan, minsan may nangyayaring hindi maganda, di ba? So anyway, let's forget about it. A few moments later. So guys, nandito na kami sa Alpha Beta Yard sa Calgary. So ipopost trip ko lang yung truck, yung tractor, para ma-situate na walang problema bago ko to iwanan, dahil mag-off kami ng 2 araw uli. Kasi medyo napaaga lang kami ng balik. Kaya ayun, so nandito na rin kami at bukas ibang video na magagawin namin, siguro off day or something. And then yeah, and guys, mga bagong subscriber namin, maraming salamat po sa suporta at sa pag-subscribe sa channel namin. And I hope you guys enjoy sa mga videos na pinaggagawa namin. And we just want to bring you the best in us. And in a way na kung ano yung na-experience namin, kung saan kami nagpupunta, di ba? And then yun. And also to give some ideas to the new drivers in Canada and US, lalong na sa mga Filipino, to inspire you also, dahil nagdadrive yung asawa ko. We're a couple drivers, team drivers, and we have family, and also we're still young, 35 years old, 35, 36. My wife is 35 and me is 36. So at the young age, and our kids still young, but we're still doing already to work like away from our family, because I want to achieve our goal with that, Ito kasi sa trucking medyo malaki ang kita. Ayaw ko yung magtatrabaho ka in a normal job na everyday the same thing, pagkagising mo, trabaho, and then pagka after ng work, uwi ng bahay, kakain, maya matutulog, spend a little bit time for the fun, for the kids, and then work again. And then, if you keep doing like that every day,
ginawa na yan na napakaraming tao. Alam nyo yun, ginawa na yan. So kung magtasisweldo ka ng ganito lang, mababa lang, o tama lang, pagdating mo ng 60 years old, 70 years old, yun yung buhay mo. Sa amin, nagiging times 4 yung kinikita ng normal na tao. Normal na trabador. Times 4, times 5 pa nga. Yung kita nila. So imagine mo, yung kita ng normal na tao, ng normal na nagtatrabaho, instead na 20 years, sa amin 5 years lang, the remaining 15 years, retired na kami. So, I hope you enlighten your mind, you guys enlighten your mind na kaya namin ginagawa yung ganun. Alright, so anyway, ito, umaba na naman itong video na to. Again, maraming salamat po, and hope to see you guys in our next video and on our next trip after 2 days off. Alright, thank you so much, and